Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So, ito na kabibig. Ito pala ang totoong rason kung bakit nag-iinarte ang mga senador sa minority bloc. Kung bakit gusto nilang palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang sabi pa nga ni Lacson na malapit na lang makuha ulit ang posisyon. Ito pala yung rason mga kabibig. O mga guys, ito pala yung rason. Pipigilan nila ang flood control hearing. 'Di ba? Nang sinabi ni Senator Cayetano na si Marcoleta ang hahawak sa investigasyon ng flood control, sinong unang nag-react? Tingog Party List Representative. Yung ibang congressman, natataranta, nag-react sila. Sabi mga ni Asedre, bakit hindi na lang hayaan ng ombudsman ang mag-continue sa investigasyon na simula na sa Senado, i-continue sa ombudsman? Bakit? Hindi pa nga nakapirma, hindi pa nga napresenta ng impartial report. 'Di ba kabibig? So, talagang pipigilan, hahanapan ng lusot para talaga hindi magkaroon ng flood control hearing. Sa Thursday na talaga kabibig, magkakaroon ng flood control hearing 2.0. Kung saan ngayong araw to Lunes ay magbibigay ng notices si Senator Marcoleta sa iimbestigahan at iimbitahin. Sabi ng iba, nako, imbitahin nyo na ang 18 ex-Marines kasi may marami silang pasabog, maraming ebidensya, at marami silang sasabihin hinggil sa flood control anomalies. At maraming mga kongresista ang dawit at kailangang managot sa sambayanang Pilipino. Nako po. Kaya pala gigil na gigil ang minority bloc na makuha ulit ang posisyon at gusto nilang ilagay si Win Gatchalian. And do you think pag si Win Gatchalian ang Senate President, pabubuksan kaya ang flood control? I don't know. I don't think so mga kabibig. So ito kabibig ha, manood tayo kasi si Raffy Tulfo, kaya sabi ko sa inyo, sa next botohan, mag-isip-isip na tayo. Ay, 'di ba? Ito kasi ang sabi ni Raffy Tulfo. Anticipated naman namin na itong majority mukhang gagawa naman ng maniobra. Anong maniobra? Pero ready naman kami for any eventuality kung ano mang binabalak. Ito pa, alam namin ang move na gagawin para hindi kami ma-checkmate. Bakit kayo ma-checkmate kung wala kayong tinatagong lihim? 'Di ba? Bakit checkmate talaga? Sabi ba ng minority bloc, idadamay kayo or meron ba kayong nagawang kasalanan? Wala naman ha. Ang sabi ng majority bloc, suportahan natin ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam namin ang move na gagawin para hindi kami ma-checkmate. Bakit kayo ma-checkmate? Anong meron? Bakit takot? Meron bang dapat ibulgar para ma-checkmate kayo? Naku, Erwin Tulfo ha, galing sa bibig mo yan. Ano bang tinatago niyo para hindi kayo ma-checkmate ng majority bloc? And besides, ang mga tao nagsipalakpakan, sabi ng mga tao na iyan ang gusto namin, ma-checkmate yung mga politiko na tinatago ang kakorupsyon sa flood control anomalies. Naku, Erwin Tulfo, parang nagbibigay ka ng hint ng mga tao. Senator Tulfo, binoto ka po namin, umasa kami sa'yo. Tatapang mo, ito ang tinakabibig, Di ba, napaghalataan na kayo masyado, checkmate ka na, Mr. Tulfo, dahil sira ka ng taong bayan, panigurado, pag di kaya ang argumento, mag-walk out na naman kayo. Oo, probably walk out ulit kayo. Hoy, Tulfo, appeal man dahil ka sa flood control issue, maong maningkamot ka na matakpan ang katarantaduhan. Ito, kabibig, ang dami pala nila. Ang dami pala nila, mga kabibig. Eto, pakinggan natin to, ha. Ito. Ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Grabe. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin yung maximum 1 billion per delivery na lang.
sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Raigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ooh. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan nanggaling ang pondo. Ooh. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget, he is the Speaker of the House, there is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Eh di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalam nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung palang admission na may alam siya? Eh yun nga kung sila yung E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ooh. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Yan pala ang ayaw ng mga senador. Hindi pala impeachment, kundi ayaw nilang magsalita. O, eto kabibig ha. O, grabe yung pasabog ni Mike Defensor. Pati si Mike Defensor ginigipit na rin ng mga kalaban. O, eto pa kabibig. O, pakinggan natin to. Miski sila, inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila Correct. lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para pwedeng vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong Tumaas. nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, Correct. given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Yun ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanila nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Admar,
lumang tugtugin na yun, sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat kung seryoso sila. Agree. Agree Kitang-kita talaga. naman ng taong bayan na talagang Mga sinasabi si pinagtatakpan nila Marcos, wala pa ang hinatulog. katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kibuloy, 'di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating Pangulo, mag-80 anyos na, actually, 80 years old na nga last, di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya, lalong umigting, no? Tama ka, Bibig. Hindi talaga mawawala ng simpatiya ang mga Duterte dahil sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon, marami na nagsasabi na it's not about the impeachment, it's all about the flood control. Kasi yung impeachment na yan, matatabunan yan sa flood control. Kasi ito yung pinaghahandaan at pinaghihintay ng maraming tao. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. So let me stop there and ask for prayers, for reflections, for insights during this weekend. Hopefully, both sides will have their numbers in full force Monday. But yun nga, tuloy kasi yung takutan at yung sinasabing maaresto na and then kung sino-sino ninename nila na babaliktad. Yung 11, nang-o-onset talaga, hindi nagbibigay ng tamang impormasyon. Then there are forces, spiritual and physical forces in this nation that wants to keep us poor, that wants to corrupt, that wants to take out hope. So where I started, that's where I'll end. Don't lose faith, mga kababayan. Have faith. Don't lose hope, mga kababayan. So Christians, Muslim, anuman ang ating paniniwala, keep praying. Malaki ang pag-asa ng ating bansa. But we have to get things done. Good afternoon. God bless you all. So yun, Kabibig, ang message ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President. So ikaw, Kabibig, ano kaya ang mangyayari ngayong araw na to sa Senado? Meron kayang pangyayaring twist kung saan papalitan ang Senate President or mag-maintain ang Senate President at mag-continue ang flood control hearing sa Huwebes? At sino kaya ipapatawag ni Senator Marcoleta at iimbitahin niya para sa flood control hearing? Yun ang, Kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.